Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po muli yung Lingkadsel TV official. Muling nagbabalik at muli tayong magbibigay ng reaksyon dito sa ating mga napapanood na kung saan ay mainit na pinag-uusapan ang sabaw. Natawa ako sa aking anak at napasigaw na, "Mama, yung kapitbahay mo ay kailangan daw ng sabaw." So, sabaw na malamig, mainit na pinag-uusapan. Ayan. So yun nga mga guys, di ba tayo nga ay mayroong reaction about doon sa napanood natin kay Bupil kanina na kung saan ay tungkol doon sa sabaw na dinala ni Mrs. Love kay Beyonce, no? Na kung saan si Beyonce ay may sakit, no? So ngayon, napanood natin yung live ni Dr. Love at ipinaliwanag naman doon ni Mrs. Love kung paano at anong nangyari, bakit ganun yung sabaw na kanyang dinala doon, no? So kung sino nakapanood doon sa reaction ni Dr. Love, ay pinaliwanag niya kung bakit siya nakapaghati doon ng sabaw, no? Dahil nga iyon ay utos din at kagustuhan din ng nanay ni Beyonce na mapakain ng may sabaw si Beyonce dahil nga ay may lagnat o may sakit, no? Ngayon, about dito sa reaction ni Bupil, hindi na lamang ito patungkol doon sa sabaw kasi kung yung sabaw lang, kaunting ano lang naman yun kaunting reaction, kaunting komento lang naman yung sabaw na hindi naman dapat na palakihin. Pero ngalan at may alitan itong si Dr. Love at itong si Bupil at itong si Sangkay ay talagang naikabit na doon yung sabaw. Na kung sana ako may komento rin doon, no? Na dapat ay hindi na blinag yun, pero sabi nga, ay kagustuhan niyang i-vlog, di wala tayong magagawa, no? Ang akin lang sana doon ay tinakpan lang kahit papaano naman yung sabaw. Yun lang ang komento ko doon sa sabaw na malamig, na mainit na pinag-uusapan. Pero bago dinala doon, ininit muna ang sabaw, no? Ginoo ko na sabaw yan. Mainit talaga yung sabaw, no? So, at sabi nga ni Dr. Love ay gumaan ang pakiramdam at umayos ang pakiramdam ng ating baby Beyonce ng makahigop ng sabaw. Ay, nako. Diyos ko. So, nag-away. Nag-away po sa sabaw ang mga reaktor. Na, mainit ang sabaw ngayon na pinag-uusapan nila, anak ng tipaklong. At nang dahil sa sabaw, ayan, lumabas. Lumabas ang almoranas ni Sangkay. Na kung ano yung ating kinukuda ay may katotohanan pala ayon kay Dr. Love. Ayan, andito po ako sa kusina. Maliwanag po dito. Kaya dito po ako nag-vlog at sa aking kwarta, sa aking posisyon doon sa kabila ay madilim yung aming ilaw kasi yung chandelier ba na, alam niyo na yung bumbilya ay hindi masyado maliwanag. Dito po kasi ay fluorescent, kaya ayan, maliwanag. Para naman akong nasa langit na nito, no? So, ayun, ang mainit na pinag-usapan ngayon ay sabaw at marami na ang sumausaw dito sa malamig na sabaw na pinainit ng panahon. Ayan. So, maraming nagka-content na dahil dito sa sabaw, marami po ang nagka-content na, nagka-topic at isa na tayo dyan sa nagkaroon ng content. Sige lang, Dr. Love, mag-content ka lang dyan at para kami ay may topic din. So, ayun, no, at ito nga ay si may Alzheimer daw, si Sangkay. May Alzheimer si Sangkay at tinahanap ni Dr. Love kung nasaan ang 150k na humiga ka lang daw Sangkay sa St. Luke's ay nagkaroon ka na ng 150k na kung saan ito ay mapapatunayan naman at base doon sa sinabi ni Lydia na nagbigay siya sa'yo ng pambili ng prutas nung ikaw ay nakaratay at na ikaw ay na-brain damage pero pagkatapos na binigyan ka ng pera ay ipinanglamyerda mo papuntang Bagyo, no? So ngayon, yayabang-yabang kang animal ka, gaba mo, ayan, kantino pa si Dr. Love. Kay labas ang almoranas mo dito, Sangkay, ayan. No? Dahil sobrang kawalang hiya ng ugali mo, ayan, hindi pa rin ako makamove sa Sangkay. Dahil sa ginawa mong kasiraan sa akin, diyan sa picture-picture ko na pinaglalamayan ninyo mga iho, di puta kayo, kasama ng mga kakampi mo dyan, ng mga alipores, mga tanga at bobong katulad mo, ayan, ang napala ninyo, Merisi. Ngayon, ayun, tama, yung sinasabi ko noon, ayan, nandiyan si Dr. Love, nagsasalita na parte sa iyong, resibo na peke. Totoo, peke yung resibo mong ipinapakita. Ngayon, magyayabang-yabang ka. Hahanapin mo yung address ko, ina mo, makasampalin pa kita. Na? So, ayan, gaba mo yan, Bangkay. Kay mga hayok man kayo, yan, niresi mo. About naman dun sa sinasabi ni Dr. Love, kay Bopel, na ito ay try na ng boasting, no comment ako dyan. No comment ako dyan kasi wala naman ako alam doon sa mga pa-boasting na yan. Pero dito kay Bangkay, ay talagang itatopic natin yan kasi sobrang hambog yan, sobrang yabang. Diba? Yan. Masyadong mapanira itong si Sangkay, no? So, yun, buti nga sa inyo. Buti nga sa iyo pala. Buti nga sa iyo. Hindi sa inyo. Buti nga sa iyo, bakla. No? Ngayon, labas mo na yung 150. Labas mo na kasi maraming nag-donate doon. Bakla.
Hindi ka makaribot sa akin, no? Kaya dinadaan mo lang ako doon sa pa-post-post ng picture na inedit mong gago ka. Ha? Ayan, 150,000 ang dinugas ni Sangkay noong siya ay na St. Luke's Kono na na-brain damage. San ka pa? Sana all. Di ba? So, about doon sa sabaw, pinaliwanag yun ni Mrs. Love kung paano nangyari yung sabaw na yon. Pero ang aking komento lang talaga doon ay bakit hindi tinakpan itong si Sabaw. Yun lang. Kasi kung tiraman yun ni Dr. Lab, sabi nga ay nakalagay naman sa rep, siguro ay kung may mga ano man yun ay napatay na yun doon sa loob ng rep kasi malamig kung may mga virus. Ay nako. Bagamat ayun, na nakalive si Dr. Lab at ang sabi niya ay nagnakaw siya. Hindi naman siguro literal na nagnakaw ano. Ay ano lang na magbi-bring house, nagbalot lang no, nagsharon lang si Dr. Lab doon sa Litson na kung saan ay bibigay niya daw kay Biancy bukas at iba-vlog niya. So abangan natin 'yun no, yung kanyang pagba-vlog doon sa Litson na ibibigay niya doon kay Biancy sa na sabi niya ay ninakaw niya doon sa handaan. Natatawa. Ay, Diyos ko. Pati ako naaawa nyo ha. Ang hirap talaga ng nakatambay, no? Daming nakikita. So, yan. At basta, natatawa ako doon sa malamig na sabaw na mainit na pinag-uusapan ngayon at maraming nakahigop, no? Andyan si Joel Salcedo, andyan si MC, kung sino-sino pa ang nakahigop sa sabaw, no? Ayan. Masarap talaga yung sabaw, pampalakas ng katawan. Diba kasi ako nga, ayan, nagsabaw din ako ng ano ngayon, nagtinola ako ng manok. Kasi mahirap po talaga yung puro na lang dry food yung ating kakainin. Anong dry food? Hindi naman dog food ha. Ibig ko sabihin yung mga lagi na lang prito, lagi na lang yung mga walang sabaw ba, nakakapanghina ng katawan. Kaya minsan talaga kailangan natin ng sabaw. Nagkataon na nung gustong kumain ni Beyonce ay wala nang sabaw at naisipan ni Mrs. Love na mayroon palang sabaw sa kanila na natira ni Dr. Love kagabi. Kasi si Dr. Love ay hindi kumakain ng mga litson dahil siya ay bawal. Bawal kasi nga siya daw ay Islam. Islam pala si Dr. Love. Akala ko high blood. Hindi pala. Dahil sila ay Islam. So, wala tayong magawa doon kasi yun talaga yung ano ng Islam, no? Hindi nakain sila ng baboy. So, respeto natin yun, ha? At ganyan talaga sa mga kapatiran nating Muslim. Respeto natin yung tradisyon nila para respeto din nila tayo, di ba? So, yun. At maraming salamat dun sa sabaw. Kaloka talaga sabaw na yan. Hindi ako makamubon sa sabaw. Ay, naku, pati anak ko sabi niya, ma, yung kapitbahay mo nanghihingi ng sabaw. Ay, paano iniwan ko yung live ni Dr. Lab? Ay, nakatipaklong na. Hanggang ngayon yata, ay naka-live pa si Dr. Lab, ano? Kaya tayo ay, ako na may tapos na magluto. At darating na yung aking banana mamaya, banana saging. Ay, ayun, sabi ko dito muna ako sa kusina, tayo magre-reaction lamang dito sa mainit na sabaw na pinag-uusapan ngayon. Ayan, thank you, Dr. Lab. At may road topic ang mga reaktor ngayon dahil dyan sa pasabaw mo na yan, no? Sa iyong malupit na pasabaw. Yan, magawa na kayo ng ano, team masabaw. Ayan. Kaloka. Magbibigay naman kasi. Bakit naman kasi? Bakit naman kasi sinabi pagtira ni Dr. Lab? Ayan tuloy. Dapat sinabi na lang, may sabaw pa ako doon. Oh. Ulam namin yon. Oh. Inilagay ko lang sa rep. Okay na sana yun eh. Sinabihan nyo pa na tira ni Dr. Lab. Di ang dami tuloy. Pati ako nakaano to. Sabi ko baka mamay may mga laway na yun ni Dr. Lab. Kay tira man. Yun man yung pagkakasabi na ito po ay tira ni Dr. Lab. Kaya sabi ko ba, ay kahit man ako hindi ako kakain pag tira-tira. Sa totoo lang ha. Hindi naman sa pag-ano ha. Pag basta tira na, lalo na yung nasa plato, ay hindi talaga, hindi ako nakain yan. Hindi ako nakain ng tira. Pero lang yung tira sa kaldero, yun. Pero pag yung tira sa plato, ay, hindi naman kasi nilinaw ni Mrs. Love kung anong klaseng tira, no? Malay ba naman natin kung yung sa platong iyon ay doon na ngayon literal na nakalagay at ininit lang. Basta sabi niya, ito ay tira ni Dr. Love, kaya ininit, inilagay doon sa gano'n tapos hindi tinakpan. So sa susunod kasi ipapaliwanag niyo na maayos kasi nga, alam niyo naman dito sa social media, na kahit nga pinaliwanag mong maayos hindi pa ina-accept ng ibang mga kaisipan ano at talagang binibigyan pa ng mga kuro-kuro at haka-haka sabi nga ni Baklang Kabayo diyan no mga kuro-kuro at haka-haka. So kaya sabi ko kung sabaw din lang naman ibinigay na tira ay bakit pa ibibigay ang tira na ito ay tira na mamaya nga may mga laway-laway na yun doon kay sabi niyo tira hindi niya naman pinaliwanag ng maayos na ito ay nakalagay sa rep. At ito ay hindi naman kinamay, hindi naman pinaa. Ito naman kinutsara. So dapat ka nerd. Ay kayo talaga. So para maganda yung maganda yung kwento, pastilan ninyo. Ayan. Nahanggaan sa pati yung mga
Mga nakabaon na ni Sangkay ay nahukay pa. 150K Sangkay. Ngayon, ano yung pagmamalaki mo sa amin? Ha? Sasabihin mong kami ay si Banat Bagsik ay budol, si Banat Bagsik ay bayaran, ikaw ano ka? Budulista kang yawa ka. Di ba? Naati mong magpainom-inom, magpa-video-video, okay, sabi ni Dr. Lab, samantalang yung mga taong nag-alala sa yung yawa ka, na ikaw ay brain damage, ay hanggang doon na lamang. Naalala ko nang mapaiyak-iyak pa noong mga panahon na yung si Bupil. Nabinura na lang ni Bupil yung kanyang live na yon ay kanyang upload dahil sinabi ni Banat Bagsik na tingnan nyo kung totoo bang may brain damage yan si Sangkay. Namaga yung mata ng tao dahil sa kaiyak-iyak, dahil akala matitigo ka ng yawa ka. Ang dami mong nabudol doon. Ang daming nagambag-ambag sa'yo. Si Kuya Brooks nga, konti lang yung naibigay, samantalang sabay kayong na ano nun, ha? Konti lang naibigay kay Kuya Brooks dahil na priority ka, dahil sabi mo nga ay kung ilang libo ang bayarin mo sa St. Luke's na diputa ka. Yung pala naman ay sinungaling ka. Sinungaling ka pala. Kaya, alam nyo, lahat ng kasinungalingan na ginagawa nyo sa kapwa nyo, panluloko, hindi kayo magtatagumpay. Magtagumpay ka man, lalabas at ang katotohanan at iyan ang magdadala sa'yo sa kahihiyan sa buhay mo. Kung ako sa'yo, bakla, hindi na ako mag-YouTube. So yun lamang, maraming salamat and God bless sa mainit na sabaw ni Dr. Love. Bye-bye!